Ito ay ang bagwa sex god ng digmaan. 5 daliri ang lapad ng talam. Ang talam ay matalim, nakasabit ang kanyang nakapusod hanggang sa kanyang baywang. Bagwa, ikaw, Shu, mangyaring bigyan mo ako ng iyong gabay, samantala, sa isang vilya sa Xiaoshuilon, si Judy, nakasuot ng high-neck nightgown, bumulong sa galit, hindi ko siya patatawarin. Talagang hindi. Biglang nagring ang phone. Inabot ng katulong ang telepono kay Judy. Tahimik na nakinig si Judy, medyo kakaiba ang ekspresyon nito, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Nagbuhos si Judy ng isang baso ng red wine. Napansin ng katulong ang gulat sa mukha ni Judy at nagtanong, ano ang mali? Sinabi ni Judy na ang bilang ng mga anti-gang ninakaw mula sa bangko ay nabilang pa lamang at ilang bihirang sinaunang aklat ng mga sikat na pintor mula sa panahon ng Republika ng China ang nawawala. Kasalukuyang may mataas na reward para sa mga page na iyon. Nagkataon na nakita niya ang mga pahina noong nagpapalit siya ng damit. Sa pag-iisip, bahagyang namula ang mukha ni Judy. Bulong niya, ang hulagan na iyon. Ika-30 ng Hunyo, taon ng Binyan, para sa layunin ng paglilibing. Hinawakan ni Lian ang espada at dumating sa pintuan ng bahay ni Ato. Ang sinaunang artifact soulbook sa kanyang dibdib ay lalong uminit. Parang may hinahangad o gusto. Marahan niyang itinulak ang pinto. Ito ay na-unlock. Isang malakas na amoy ng dugo ang dumaloy sa mga ilong ni Lian. Nagkalat ang mga bahid ng dugo sa buong dingding. Ang mahinang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana, na nagbibigay liwanag sa silid. Hindi kumikibo ang nanay ni Ato sa isang upuan. Parang may hinihintay siya. Ang kakaibang kapaligiran ay nagpalabas kay Lian ng malamig na pawis sa kayang noo. Tinanong niya, Auntie, hanggang ngayon hindi pa kayo natutulog. Hindi nagsalita ang babae. Nabalot ng katahimikan ang buong kwarto. Humakbang siya sa harapan niya, sinusubukang tiisin ang baho. Sa wakas, nakita ng malinaw ni Lian ang kanyang mukha. Nagsimula ng mabulok ang buong mukha niya. Nag-uugong ang mga langaw sa paligid nito, na may malalaking, kasuklam-suklam na itim na patak. Ang ilang bahagi ng nabubulok na balat ay nagsimulang tumulo. Biglang lumabas ang mga uod na gumagapang sa nakapikit na talukap ng babae. Ang kanyang mabahong mga daliri ay umabot upang sakalin ang leeg ni Lian. Mabilis na umatras si Lian at inilabas ang kanyang espada. Isang flash ng liwanag ng espada. Pinutol ni Lian ang isang itim niyang braso gamit ang isang hampas. Nanlaki ang mga mata ni Lian, at pinutol niya ang kanyang espada ng diretso sa ulo ng nabubulok na demonyo. Tumalon siya ng mataas, iniiwasan ang nakamamatay na suntok. Bumagsak, ginamit niya ang isang kamay upang suportahan ang sarili sa lupa at gumapang ng kakaiba. Ang kanyang kumikinang na pulang mata ay nakatitig kay Lian, na ikinagulat niya. Siguradong ito ang unang beses na nakatagpo siya ng ganito. Bigla siyang sumugod, tumataas ang bilis niya. Hindi umatras si Lian. Gamit ang isang espada, napapikit siya at sinaksak siya ng diretso sa dibdib. Pero hindi man lang niya napansin. Inaabot para sunggaban si Lian. Sinubukan ni Lian na bunutin ang espada ngunit nalaman niyang naubos na ang kanyang enerhiya. Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang kamay nito, tumapak sa lupa gamit ang kaliwang paa, at sinipa ang hilt ng espada gamit ang kanang paa. Ang buong espada ay tumusok ng diretso sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang matatalas na kuko ay nag-iwan ng 3 gasgas sa mukha ni Lian. Nasira ang talukap niya. Nang muling idilat ni Lian ang kanyang mga mata, nawala na siya. Lumingon si Lian nang hindi nag-iisip, ang buong katawan niya ay parang hinampas ng bakal. Pero wala sa likod niya. Napabuntong hininga si Lian at
Maingat na tumingin sa paligid. 1, 2, naririnig mo. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang balakang. Isang itim na anino ang dumaan, isang matalim na kutsilyo ang tumusok sa kanyang balakang. Si Lian ay likas na lumapit sa kanyang likuran at hinawakan ang balikat ng kausap, ngunit muli itong nakaligtaan. Ang kanyang galaw ay napakabilis kaya't walang pagpipilian si Lian kundi bunutin ang kutsilyo, bumubulwak ang dugo mula sa sugat. Sa pagtitiis ng matinding sakit, tumawa si Lian. Mas naiinip ka ba kaysa sa akin? Mamamatay ako ng ganito. Ito ay mas malupit kaysa sa iyong iniisip. O magkikita pa tayo sa impyerno. Tingnan natin kung sino ang mas mabangis. Natahimik ang kwarto. Maingat na tumingin sa paligid si Lian. Ang kanyang mga mata ay hindi komportable, ngunit hindi siya naglakas loob na kumurap. Unti-unting umagos ang dugo sa kanyang mga talukap. Sa wakas, hindi napigilan ni Lian na kumurap. Sa sandaling iyon, na wala pang kalahating segundo, isang nabubulok na mukha ang lumapit sa kanya. Biglang ibinoka ni Lian ang kanyang bibig at dumura ng pulang dugo mula sa dulo ng kanyang dila, na tumama sa mukha ng babae. Tinakpan niya ang mukha niya at umatras. Naisip ni Lian, lagi kong naririnig na ang dugo mula sa dulo ng dila ay nakakapagtaboy sa masasamang espiritu. At ito ay lumalabas na totoo. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Lian na isaksak ang matalim na kutsilyo sa kanyang mukha. Maya-maya lang, isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Inay! Nagulat si Lian at binawi ang kutsilyo sa himpapawid. Tumalikod at nag-aatubili na binago ang kanyang galaw, sinipa siya ng malakas na suntok. Namutla ang mukha ni Ato, at nanginginig habang hawak ang baril. Duguan ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Lian at nagsusumamo, huwag kang manakit. Nanginginig ang aking ina habang hawak niya ang baril na nakaharap kay Lian at hinayla ang gatilyo. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang kanyang panel ng impormasyon. Pangalan: Zhang Changshu. Katayuan: buhay. Dahil sa matagal na pakikipag-ugnayan sa mga loro, ang kanyang enerhiya at habang buhay ay unti-unting nabawasan. Ang panganib ay puti. Mabagal na naglakad si Lian patungo sa kanila at sinabing, "Saan mo nakuha ang baril?" Walang pakialam ang ekspresyon niya. Bigla siyang nakarinig ng pagbagso ng hangin sa gilid ng tenga niya. Hindi nagdalawang isip si Lian. Yumuko siya, sumipa ng mataas, at tinamaan siya sa pisngi, dahilan para lumipad siya. Malinaw na naramdaman ni Lian na ang sipa na ito ay nagpapahina sa kanya ng husto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa takot, ang kanyang maputlang daliri ay humihigpit sa paligid ng gatilyo. Pero kahit anong pilit niya, hindi niya ito magawa. Lumapit si Lian at inagaw ang baril sa kamay ng isang to, hinayla ang gatilyo at nagpaputok ng putok sa hangin. Boom! Sa sobrang takot ni A ay napaupo siya sa lupa. Hayaan mo ang anak ko. Tumayo siya, nanginginig, at umungol kay Lian. Pero wala na siyang lakas ng loob na gumawa ng iba. Ang ekspresyon ni Lian ay komplikado sa sandaling ito. At pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya sa dalawa, "Pumasok ka sa loob at maghintay, kakausapin ko ang tiyahin mo saglit." Kinagat niya ang kanyang labi at tumingin kay Lian na may luha sa kanyang mga mata. Pero hindi siya gumalaw. Bagamat mabangis ang kanyang mukha, malumanay ang kanyang tono. "Good girl, pumasok ka sa loob. Makinig sa iyong ina." Saglit na nag-alinlangan si Ito, at hinawakan ni Lian ang braso ni Ito at itinulak siya papasok ng bahay. Pagkatapos ay inilock niya ang pinto at sinipa ang bolt, nasira ito. Umiyak ang dalawa at kumatok sa pinto, nakikiusap kay Lian na huwag patayin ang kanyang ina. Tinanong ng babae si Lian, "Bakit mo kami pinarito?"
Gusto ko lang manatili at alagaan ang aking anak na babae. Nang marinig ang tanong na ito, natahimik si Lian saglit at pagkatapos ay mahinahong sinabi, "Auntie, kailangan kitang ilayo ngayon. Hahanap din ako ng mag-aalaga. Ito ay tiyak na mas mabuti kaysa sa maghintay dito kasama ka upang mamatay. Ginagawa ko rin ito para sa sarili kong buhay. Wala akong karapatang sermonan ka. Dapat pa rin nating hayaan ang lakas na magsalita." Nanginginig niyang tanong kung bakit gusto nitong kunin ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay kinuha niya ang fragment ng lake scroll mula sa kanyang dibdib at sinabing gusto niya itong kunin. Tinitigan niya ang pira-pirasong balumbon ng lawa at biglang lumuwag, sinabing, "Gusto mo ang aking kaluluwa? Hindi mahalaga kung ako o ibang tao. Maaari akong sumang-ayon sa iyong mga kondisyon. Ngunit dapat kang sumumpa na aalagaan ang aking anak na babae." Ngunit tumanggi si Lian, "Hindi ako magmumura. Sa huling pagkakataon sasabihin ko. No matter what, I will try my best para alagaan ka din. Kung maniniwala ka o hindi, nasa iyo." Biglang napansin ni Lian ang dugo sa kanyang damit at nagpas siyang hampasin habang mainit ang plancha at nag-charge pasulong. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pulang ilaw habang siya ay umuungal kay Lian. "Tandaan ang iyong mga salita." Isang malakas na pag-agos ng espiritual na kapangyarihan ang sumabog. Nawala ang liwanag, at bumagsak ang kanyang katawan. Nagbago ang fragment ng lake scroll sa kamay ni Lian. "Nagising mo ang natitirang kaluluwa ng lake power. Nakumpleto mo na ang pinakamahalagang bahagi ng kaganapang ito at may karapatang tapusin ang kaganapan sa salot ng Yama. Mangyaring magpas siya sa loob ng 10 minuto kung tatapusin ito o hindi. Kung tatanggi ka, dapat mong kumpletuhin ang lahat ng kinakailangan bago ka makabalik sa totoong mundo. Ang natitirang kinakailangan ay maabot ang level 7 sa 9 Dragon Spring Floor, at ang pagkabigong gawin ito ay makakaapekto sa iyong reward." Sa pagtingin sa fragment ng lake scroll, naisip ni Lian na hindi pa oras upang tapusin ito, ngunit tumanggi siyang tapusin ito pansamantala. Sa isang karaoke bar sa Longchang, umalangaw-ngaw ang system announcement. Nakumpleto na ng kabilang partido ang pangunahing bahagi ng kaganapan at may karapatang tapusin ito. Kung pipiliin ng kabilang partido na wakasan ito, ituturing na nabigo ka, at babalik ka kaagad sa kabilang partido. Sa kulay rosas na liwanag, ang mukha ng binata ay namutla, at ibinato niya ang baso sa lupa. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung gayon, umalis na tayo."